Magandang araw po sa ating lahat. Today we will study the book of John chapter 1 verses 35 to 51, one of the most beautiful passages in the Gospel of John. Pero bago po ang lahat, tayo po'y manalangin. Our Father in Heaven, salamat po sa inyong mga salita. Buksan mo po ang aming mga isipan upang maunawaan po ang katotohanan at buksan mo po ang aming mga puso upang sundin ang Panginoong Kristo ng buong katapatan. Naway makita po namin ang aming Panginoong Kristo ang mas malinaw at mas mahalin namin siya ng higit pa. In Jesus' name we pray. Amen. So, ang tema po ng pag-aaral natin na ito ay discipleship. Ang pagtawag ni Jesus sa kanyang mga unang mga disciples or mga tagasunod. So, makikita natin dito kung paano pong nagsimula ang relationship ng mga unang alagad kay Jesus Christ. So, hindi nagsimula ito sa isang malaking himala. Hindi po ito nagsimula sa isang malaking crusade. Nagsimula po ito sa isang simpleng paanyaya. Yung invitation po na yun is come and see. So, ito rin ang paanyaya ni Jesus sa bawat isa po sa atin. So, kung titingnan po natin yung verses 35 to 36, sabi po doon, again the next day, John stood and two of his disciples, and looking upon Jesus, he walked and he said, "Behold the Lamb of God." So, ang salitang looking dito po sa Greek ay emblepo. Ang ibig sabihin po is to gaze intensely, to look with focused attention. Hindi basta napadaan ang tingin ni John kay Jesus, he intentionally fixed his eyes on him. At sinabi niya, "Behold, the Lamb of God." So, isa itong magandang larawan po ng tunay na ministry. So, ang purpose po ng ministry is not to gather followers for ourselves. It is to point people sa Panginoong Kristo. Ang isang tunay po na lingkod ng Diyos ay masaya kapag ang mga tao po ay mas napapalapit sa Panginoong Kristo kaysa sa Kanya. So sa verse 37 naman po, kung titingnan natin, sabi doon, "And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus." So hindi lamang ito simpleng paglakad sa likod ng isang tao or following behind that person. Ito po ay isang commitment, ito po ay surrender, ito po ay discipleship. So kung a-apply po natin sa buhay po natin, maraming mga tao naniniwala kay Jesus. Pero kung titingnan natin, mas konti po yung sumusunod kay Jesus. Because following Jesus means allowing Him to direct your life. So ngayon po, sa verse 38 naman, ang sabi doon, "Then Jesus turned and saw them following, and they said to them, 'What do you seek?'" So ito yung unang tanong ni Jesus sa Gospel of John. At napakalalim po nung tanong. Hindi niya tinanong kung saan sila pupunta, tinanong niya, ano talaga ang hinahanap ninyo? Napakaganda pong tanong nun. Ang Greek word po para dito ay zeteo. Ang ibig sabihin po ng zeteo is to seek, to desire, and to pursue. Yun po yung ibig sabihin nun. So, parang sinasabi po ng Panginoong Kristo, what is the deepest desire of your heart? Ngayon, kung titingnan natin sa personal po nating buhay, ito rin po yung tinatanong ni Jesus sa atin ngayon. Ano ba yung hinahanap natin? Hinahanap ba natin success? Ang hinahanap ba natin recognition? Comfort ba yung hinahanap natin? Blessings ba? Or si Jesus mismo? So, maraming mga tao, they seek Jesus kung ano yung maibibigay niya. Pero kukunti lang ang naghahanap kay Jesus sa kanyang presensya mismo. So sa verse 39, sabi dito, "Come and see." Isa ito sa pinakamahalagang invitations sa buong Bible. Hindi po sinabi ng Panginoon na, "Come, understand everything." Hindi po sinabi ng Panginoon, "Come and solve all your questions or your problems." Ang sabi niya lang po, "Come." Sa Christian life po, nagsisimula po ito with coming to the Lord Jesus Christ. Yung understanding po kasi susunod na lang yan. Relationship comes first. Minsan po kasi gusto nating maintindihan muna ang lahat bago tayo sumunod. Pero kadalasan sa Bible, obedience comes before understanding. Ngayon naman po, kung titingnan natin yung verses 40 to 41, ang sabi po doon, "One of the two which heard John speak was Andrew." So si Andrew yung unang missionary sa passage na ito. Pagkatapos niya matagpuan si Jesus, agad niyang hinanap yung kanyang kapatid. Kung titingnan po natin dito, sabi po, "We have found the Messiah." Ang salitang Messiah po ay Hebrew. Sa Greek naman po, ang equivalent nito ay Christos. Ang ibig sabihin po ay the Anointed One.
So ito yung ipinangakong hari, propeta, tagapagligtas. Ngayon, kung i-apply po natin ito sa ating mga buhay, the first thing that Andrew did after finding Jesus was to tell someone else. So kapag tunay nating nakilala si Jesus, natural po na gusto natin siyang ibahagi sa ibang mga tao. So sa verse 42 naman po, ang sabi, he brought him to Jesus. So napakaikling statement pero napakalalim. Hindi lamang siya nagbigay ng information. He brought Peter to Jesus. So, tingnan natin yung ginawa ng Panginoon, the new name. Sabi ni Jesus, you are Simon, you shall be called Cephas. Ang Cephas po ay isang Aramaic word. Ang equivalent po nito sa Greek word ay Petros. Ang ibig sabihin po ay rock or stone. Interesting ito dahil si Peter po ay hindi mukhang bato nung unang panahon na yun. Siya po ay impulsive, siya po ay emotional, madalas siyang magkamali. Pero nakita ni Jesus kung ano ang magiging bunga ng biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Kung i-apply po natin ito sa sarili nating buhay, nakikita po ng Diyos hindi lang po kung sino tayo, bagkus kung ano yung magiging tayo. So sa verses 43 to 44 naman po, sabi doon, follow me. Ang Greek word po nito ay akolothei moi. Ibig sabihin, keep following me. Present tense po ito. Hindi siya isang beses lang na pagsunod. Ibig sabihin, continuous action. Christianity is not a one-time decision. It is a daily pursuit of the Lord Jesus Christ. Sa verse 45 naman po, Philip finds Nathanael. So, meron pong pattern dito. John points to Jesus. Andrew finds Peter. Jesus calls Philip. Philip finds Nathanael. So, the gospel spreads through personal relationships. Kung titignan natin sa buhay natin, most people come to Jesus Christ because someone cared enough to tell them. Di po ba? Sa verse 46 naman po, ang sabi, can there any good thing come out of Nazareth? Kasi po yung Nazareth, hindi po siya malaking bayan, maliit lang po siya, hindi siya sikat. So parang sinasabi ni Nathanael, talaga ba? Doon manggagaling yung Messiah. Ito po yung amazing response ni Philip. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya nakipag-debate. Ang sabi niya lang, come and see. Napakasimple po. So kung titignan natin sa buhay natin, hindi natin kailangan sagutin lahat ng mga argumento. Ang ating pong trabaho ay introduce si Jesus Christ sa mga tao. Tapos yung Holy Spirit na po ang magko-convince sa kanila about the Lord Jesus Christ. Sabi sa verse 47, behold an Israelite indeed, in whom is no guile. Yung guile po sa Greek ay dolos. Ibig sabihin, deceit, trickery, or falsehood. So, sinasabi ni Jesus Christ na si Nathanael ay isang taong tapat at wala pong pagkukunwari. So, kung titignan po natin ito at i-apply sa ating personal na buhay, binavalue po ng Diyos ang sincerity. Mas gusto ng Diyos ang isang tapat na naghahanap sa Kanya kaysa sa isang relihiyosong tao na mapagpakunwari. Sa verse 48 naman po, sabi doon, when you were under the fig tree, I saw you. Hindi lang ito physical sight, ito po ay supernatural knowledge. Why is the fig tree important? Sa kultura po ng mga Hudyo, ang fig tree po ay kadalasang lugar ng prayer, ito po ay isang lugar ng meditation, ito po ay lugar kung saan nag-i-study ng scripture. So, intimate place po ito. Maring si Nathanael po ay nananalangin at nagbumuni-muni noong mga panahon na yon. At ipinakita po ni Jesus, sabi dito, I saw you. So kung titingnan po natin sa buhay natin, may mga bagay sa buhay natin na parang walang ibang nakakaalam, pero nakikita tayo ng Panginoong Kristo. He sees the hidden tears, the secret prayers, the silent struggles ng bawat isa sa atin. Verse 49 naman po, sabi, Rabbi, you are the Son of God, you are the King of Israel. So napakalaking declaration po ito na binanggit po ni Nathanael. Mula sa pagdududa sa verse 46, naging confession of faith po sa verse 49. So ito po yung epekto ng personal encounter sa Panginoong Kristo. Sa verse 50, ang sabi, you shall see greater things than this. So ang Christian life po ay isang journey ng deeper revelation. The more you walk with the Lord Jesus Christ, the more na madidiscover mo kung sino talaga siya. Sa verse 51 po, ang sabi, you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. So ito yung pinaka-climax ng passage.
Ang reference po nito ay yung panaginip po ni Jacob sa Genesis chapter 28 na nakakita si Jacob ng hagdan mula sa lupa patungong langit. Ngunit ngayon po sinasabi ni Jesus, ako ang tunay na hagdan, ako ang connection between heaven and earth. So, Son of Man. Ang Son of Man na title, ito po yung paboritong tawag ni Jesus sa kanyang sarili. Reference ito sa Daniel chapter 7 verses 13 to 14 kung saan ang Son of Man ay may eternal kingdom at divine authority. Kung titingnan po natin yung theological meaning nito, si Jesus po ang mediator between God and man, siya po ang bridge between heaven and earth, at siya po ang way patungo po sa ating Diyos Ama. Hindi tayo makakarating sa Diyos sa pamamagitan ng relihiyon. Hindi po sa pamamagitan po ng mga mabubuting gawa. Hindi po sa pamamagitan ng mga tradisyon. Only through Jesus Christ. So dito po sa pinag-aralan natin, sinasabi po ni Apostle John na ituro natin ang mga tao kay Jesus Christ, hindi po sa ating mga sarili. Ang pagsunod po kay Jesus Christ ay nagsisimula po sa puso na naghahanap at nagnanais na makilala siya. At ini-invite po tayo ng Panginoong Kristo sa isang personal na relasyon sa Kanya bago natin lubos na maunawaan ng lahat. Isa pa po, tunay na pakikipagtagpo or encounter kay Jesus Christ ay nagtutulak sa atin na ibahagi siya sa ibang mga tao. Nakikita po ng Panginoong Kristo yung potensyal ng ating kinabukasan higit pa sa ating mga kahinaan sa kasalukuyan. Isa pa po, lubos tayong kilala ni Jesus kahit ang mga bagay na walang ibang nakakaalam tungkol sa atin. And si Jesus lamang po ang tulay sa pagitan ng tao at ng Diyos, sa pagitan ng lupa at ng langit. So, ang sentro po ng pinag-aralan natin ay hindi po sila Andrew, Peter, Philip, or Nathaniel. Ang pinakasentro po ay walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Siya ang Lamb of God, siya ang Messiah, siya ang Son of God, siya ang King of Israel, siya ang Son of Man, at hanggang ngayon, pareho pa rin ang paanyaya niya. Come and see. Lumapit ka kay Jesus. Kilalanin mo siya, sumunod ka sa Kanya, at habang sumusunod ka, makikita mo rin ang greater things na ipinangako niya sa Kanyang mga alagad. So, let's close in prayer. Panginoong Hesus, salamat po sa inyong mga salita. Salamat dahil tinatawag mo kami na lumapit at sumunod sa iyo. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging tunay na mga alagad, hindi lamang po tagapakinig. Panginoon, bigyan mo po kami ng tapang na ipakilala ka sa iba tulad po nila Andrew at Philip, ng ibang mga alagad. At habang lumalakad kami kasama mo, tulungan mo kaming makita ang mas dakilang bagay na inyong inihanda para po sa amin. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, maraming salamat. At I hope magkita-kita po tayo sa susunod na video. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.